Dalawang hakbang ang sabay na ipinatupad ng pamahalaan upang maibsan ang bigat ng presyo ng langis at bilihin sa bansa. Ito ay ang suspensyon ng excise tax at ang 10 peso kada litro na subsidy sa mga driver ng pampasaherong behikulo. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendido na ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas. Sa LPG, tinanggal ang 3 pesos and 36 cents kada kilo, katumbas ng humigit kumulang 37 pesos kada tangke. Sa kerosene, nabawasan ng 5 pesos and 56 cents kada litro. Layunin nitong magbigay ginhawa sa mga kabahayan na umaasa sa LPG at kerosene para sa pagluluto at pang-araw-araw na gamit. Kasabay nito, inilunsad ang 10 peso kada litro na subsidyo sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan. Nagsimula ang pilot program noong Abril 14 sa Metro Manila, una para sa mga jeepney. May 52 gasolinahan sa National Capital Region na accredited para sa diskwento. Saklaw ng programa ang hanggang 150 litro kada linggo bawat sasakyan, na tatagal hanggang Hulyo 2026. Target nitong makinabang ang mahigit 142,000 jeepney at UV Express units sa buong bansa. Para sa mga pamilyang gumagamit ng LPG at kerosene, direktang mararamdaman ang bawas presyo sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Para sa mga PUV drivers, ang 10 peso per liter subsidyo ay mas mataas kaysa sa posibleng 6 peso per liter na matitipid kung suspensyon ng excise tax sa diesel ang ipinatupad. Sa kabuuan, inaasahang makakatulong ito sa pagpigil sa pagtaas ng pamasahe at sa pagbawas ng inflationary pressure sa merkado. Ang kombinasyon ng excise tax suspension at fuel subsidy ay malinaw na tugon ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng langis at pagkain. Sa mga darating na buwan, susubaybayan kung paano ito makakaapekto sa pamasahe, presyo ng bilihin at kabuhayan ng mga Pilipino. Manatiling nakasubaybay sa ating periodic Sakto Illustrated Quick Bulletin na unang matutunghayan sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pa nating social media platforms. Scan QR code, click subscribe.